Hoy mga didilis, saan mang bansa kayo naroroon ngayon? Saan man panig ng mundo, ako po yung magbibigay lamang sa inyo ng babala. Babala upang kayo ay maligtas at hindi kayo masadlak sa kapahamakan. Alam niyo mga didilis na tolongges na bulukis, hindi nyo alam na bawal lumaban sa gobyerno. Lalo na't ang isang gobyerno ngayon ay mabuti ang ginagawa para sa bayan. Lalo na't ang ating nakaupong Pangulo ay sobrang sipag at halos hindi na nga nagpapahinga dahil sa kanyang ginagawang pagtulong sa mga magsasaka, sa mga maghihirap, sa taong bayan upang iangat ang ating bansa sa kaunlaran. So kayong mga didilis na bulukis, sa mga bansa kayo naroroon, ako'y magbibigay lamang sa inyo ng isang babala. Tama-tama na ang ginagawa nyong pagrarally at katangahan dahil nagagalit na po sa inyo ang Diyos na buhay. Para sa inyong kalaman, kung ikaw man ay isang ateista na hindi naniniwala sa Diyos na buhay o isa kang komunista, magbago ka na ng iyong kaisipan. Bibigyan kita ng halimbawa tulad na nangyari sa Qatar na mga kapwa mo didilis ay nagrally. Anong nangyari sa kanila? Hinuli ng mga pulis at nakulong. Pero tinulungan pa rin sila ng ating mabuting Pangulo upang sila ay makalabas at makabalik sa dati nilang trabaho. Dahil ang presidente, ang hari ng Qatar, ay bow down, saludo sa ating Pangulong PBBM. Kaya naman, sa halip na i-deport o sipain pabalik ng bansang Pinas, hindi ganoon nangyari. Binalik nila sa trabaho yung mga tolongges na didilis na lumabag sa batas ng kanilang bansa. Sobrang bait ni PBBM, no? Pero hindi nakikita ng mga didilis yan. Hindi pa rin sila pasalamat. Bali wala sa kanila ang kabutihang ginagawa ng mahal na Pangulo. At ito pa ang isa, pangalawa, yung rally sa Vancouver, Canada na nilahukan ng maisog rally. Mga didilis na naman. Anong nangyari? Marami ang namatay at nasaktan. Ang iba sa ngayon ay nasa ospital pa. Yan po ay nakasulat sa Biblia na kapag lumabang ka sa gobyerno, parurusahan ka ng batas. Pero sa ngayon alam nyo mga kababayan, hindi kayo maniniwala na kung mapapansin nyo, ang Panginoon ay dito nakatutok na sa Pilipinas dahil nagtampo siya sa bansang Israel. Oo nga, yung bansang Israel ay bansa ng Diyos, pero may kaunti siyang tampo ron. Dahil nung last 2021, yung sapilitang Bakulam, yung kanilang hari, yung kanilang presidente, ginawang mandatory yung Bakulam. Kaya yun ang dahilan, alam ko. Sa aking pagkaalam, yun ang dahilan kaya nagtampo si Lord sa kanila. So, kaya ngayon, mapapansin nyo na ang Panginoon ay sa Pilipinas nakapokus. Lahat ng lumalaban sa kanyang lingkod, si Pangulong PBBM ay lingkod po ng Diyos na buhay. Siya po ang ginagamit ng God, ng Diyos, para ang ating mga kababayang Pilipinong naghihirap ay makaahon sa kahirapan at maiangat ng konti ang kanilang kabuhayan. Lalo na mga magsasaka. Diyan po nakapokus si PBBM sa mga magsasaka na binigay niya ang mga kagamitan para ang mga palay ay madaling matuyo, madaling maibenta upang mapababa ang presyo ng bigas. At yan nga po yung nangyayari na sa panahon ngayon.
At doon po sa pating Visayas ay 20 pesos na lang ang kilo ng ating bigas. Okay mga kababayan, yan po isang malaking katotohanan na mahirap tanggapin ng mga masakit sa tenga ng mga didilis. Masakit sa kanilang tenga pagkat sila ay mga bulukis nga. Babasahin ko sa inyo mga didilis, makinig kayo. Sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan ng gobyerno, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa parusa. So, basta nyo, makinig ka didilis. Kaya nga, sa 13:2, kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila'y nararapat sa parusa. Parusa. Yan. Yung lumalaban kay PBBM, nararapat sa parusa ayon sa Kapitulo 13 ng Roma. Kaya mga didilis, magbago na kayo ng utak. Buksan nyo ang inyong mata, buksan nyo ang inyong tenga. Huwag na kayong magbulag-bulagan o magbingi-bingihan. Iwaksin nyo na ang inyong kasamaan, ang inyong maling paniniwala. Huwag kayong sumuporta sa masama, huwag kayong suportahan ang kampo ng kadiliman. Hindi nyo napapansin, unti-unti na silang nauubos. Tuloy natin ang pagbasa. Sa Kapitulo 3, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang ka nila. Okay? Ikaw na didilis, gumawa ka ng mabuti, pararangalang ka ng gobyerno. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalang ka nila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para ikabubuti mo. So, 13:4, anong sabi? Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ikabubuti mo. Ikaw na didilis ka. Sinasabi nga sa Roma 13, si Pangulong PBBM ay lingkod ng Diyos na buhay. Para ikaw ay mapabuti. Huwag kang lalaban sa gobyerno. Ngunit, kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Amen? May kapangyarihang magparusa ang gobyerno sa iyo, pero hindi ka nga pinarusahan eh. Hindi, sabagay ako, ayaw kong maging presidente dahil kapag ako naging pangulo, pati kayo lahat. So ito, si Pangulong PBBM, sobrang bait na inaabuso nyo naman ng mga didilis. At sabi nga dito, kung gumagawa ka ng sama, dapat kang matakot dahil sila may kapangyarihan magparusa. May kapangyarihan magparusas ang ating Pangulo sa inyo. Lalo kayong nasa Qatar, dapat din na kayo tinulungan eh. So, sobrang bait ng mahal na Pangulo. Tinulungan pa rin kayong makauwi, makabalik sa inyong trabaho. Pero hindi man lang kayo nagpasalamat dahil kayo, impokrito kayo eh. Masama yung ugali eh. Ganun kasama ang ugali ng mga didilis. Sana magpasalamat, wala. Hindi man nagpasalamat. Tignan natin.
Bigyan ninyo sa bawat isa ang narapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran, magbigay kayo ng buwis dapat buwisan. Igalang nyo ang dapat igalang at parangalan nyo ang dapat parangalan. Yan pa ang huli ng Roma 13. Sabi sa huli, igalang ninyo dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. So, yun nga, nakasulat din dito na dapat tayo magbayad ng buwis ayon sa, iyan din sa verse 6. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Pero kung ang namumuno sa inyo isang kurap, ay hindi siya dapat igalang, hindi siya dapat parangalan. Sabi nga dito, igalang ninyo ang dapat igalang. Yun dapat. Pero kung hindi siya dapat, ay wag na. Kaya nga mga kapatid, tama-tama na ang inyong paglaban sa ating mahal na Pangulong PBBM. At ang good news, ang bigas ay inumpisahan na po ang 20 pesos per kilo sa Visayas. Next, Mindanao at next month, dito na po sa Luzon. Yan po ay isang malaking katotohanan na sampal sa mga didilis. Okay. Pakibasa po yan. Makita nyo sa kung kayo mayroong mga Bible sa bahay. Buksan nyo po ang aklat ng Roma 13. Basahin nyo pababa. Aklat ng Roma 13. Para kayo ay magising sa katotohanan. Okay. Ito nga po nangyari sa Canada. Nais kong ipanood sa inyo ang balita sa Canada. Nangyari po yan sa Vancouver, Canada. Kung saan nagrarally ang mga tulongges na didilis. Okay, wait lang po mga kababayan. Hinahanap ko pa. People talking without speaking. People hearing without. Festival sa Vancouver sa Canada noong Sabado. Ayon sa Vancouver Police Department, nasa edad na 5 hanggang 65 ang mga nasawi sa pagsagasa ng isang SUV sa street party. Arestado ang isang 30 taong gulang na tagang Vancouver na si Kaiji Adam Lo at kakasuhan ng 8 counts of second-degree murder. Sinabi ng pulis na confident silang hindi act of terrorism ang nasabing insidente. Ayon sa isang Vancouver business owner na nasa event, narinig niyang nag-rev ng engine ang isang sasakyan at pagkatapos ay mayroong isang malakas na tunog na akala niya noong una ay isang gunshot. Nakiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng mga biktima at sinabing nakikipagtulungan ang Philippine Consulate General sa Vancouver sa mga Canadian authorities. Patay
namatay ang 11 tao habang sugatan ang mahigit 2 dosena matapos sagasaan ng isang speeding vehicle ang mga dumalo sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver sa Canada noong Sabado, ayon sa Vancouver Police Department. Hi. Kumusta na daw si ano? Wait lang. Anong sabi sa balita? 12 ang patay at mahigit 2 dosena ang nasa ospital. Ibig sabihin, sobra 20 plus ang nasa ospital. 11 na po ang patay. Yan po ay dahilan dun sa nang sumama ang mga didilis sa rally. Tingnan nyo mga kababayan, no? Kaya kung ikaw ay didilis, gumising ka na. Imulat mo ang iyong nagbubulag-bulagang mata. Imulat mo ng gano'n, no? Tsaka yung tenga mong nagbibingi-bingihan. Matakot ka sa Diyos. Kung ikaw man didilis, isang didilis ay isang ateista. Kung ikaw ay taga-PUP o isang komunista na walang kinikilalang tunay na Diyos. Nasa edad na 5 hanggang 65 ang mga nasawi sa Sinasabi ko sa iyo ngayon, matakot ka na sa Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay ay hindi natutulog. Siya ay nagmamasid lamang sa ating mga buhay. Kung gumagawa ka ng masama o gumagawa ka ng mabuti. Instant karma yan sa mga lumalaban sa gobyerno, sa mga naninira kay Pangulong PBBM, kay Pangulong Marcos. Kaya lahat kayong mga didilis ay mapapahiya. Mapapahiya kayo sa inyong sariling katangahan. Maawa kayo sa inyong pamilya, lalo kayong mga nasa abroad, kayong mga nasa ibang bansa. Huwag na kayong sumali. Huwag na kayong pauto, huwag na kayong paloko sa mga nanghihikayat sa inyo na sumama kayo sa rally, sa mga kalsada, maglakad sa kalsada. Walang magandang patutunguhan ng inyong katangahan. Maging matalino kayo, magbago na kayo, huwag na kayong sumama sa mga didilis. Buksan nyo na ang inyong mata, at ang inyong tainga, at ang inyong isipan. Huwag na kayong paloko, mga kapwa Pilipino, mga kababayan, pakiusap. Maging matalino po kayo. Huwag kayong magpaloko sa mga manloloko at sa mga tulongges. Huwag kayong padaya. Sapagkat si Satanas ay parang leon na umuungol, umaatungal at nag-aabang ng masisila. Nasa panahon na po tayo ng huling araw at hindi natin mapipigil ang nakasama ng tao. Pero meron po tayong batas na pumipigil sa kanila. Batas na magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya mga kababayan, tayo po lagi magmasid, laging manalangin, lagi po natin labanan ang kampo ng kadiliman. Hindi po sa dahas, hindi sa karahasan. Tayo lamang po ay paglaban natin ang panalangin, ang mapayapang paglaban sa mga kampo ng kadiliman. At ang Diyos na buhay ang bahalang magparusa sa kanila, sa kanilang ginagawang pang-api sa kapwa. Ang Diyos na buhay ay laging andyan. Ilan po, inuulit ko, mga didilis sa buong mundo, sa mga OFW, magbago na kayo. Buksan nyo inyong mata, buksan nyo inyong tainga, upang kayo ay mamulat sa katotohanan. Lagi niyong basahin ang aklat ng Roma 13. Roma 13. Inuulit ko. Roma 13 pababa. Pakibasa po mga kababayan, mga kapatid. Upang hindi kayo maligaw. Upang hindi kayo mabudol. Okay. Salamat po sa panonood at magandang gabi, bayan.